Mayor BBM Benji Banya sa Magalong, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Magandang umaga, Pilipinas. Thank God it's Friday. Mama ko yung mga ating chill-chill lang po tayo, ha? Abay, Biyernes, gimikan day, ha? Ano po ba mga gimmick ngayon, ha? Ay, good morning na imbang bingat po Presidente Bonget. Siguro paggising ni Pangulong Marcos yun, ngingiti-ngiti, ha? Abay, dahil ang sabi po ng NEDA, National Statistician Dennis Mapa, ha? Abay, gumaganda raw po ang lumalago daw ating ekonomiya, mga kuya, mga misis, ha? Kaya pala, hindi ba si Boss Enrique Razon lamang ang lumalago? Grabe, ha? Siya pala ang richest businessman ngayon sa Pinas, ha? Abay, nagdagdag lang ng branch ng Soler sa Quezon City, bumulusok na, ha? Ang port at casino magnate. Pero ayon po kay Dennis sa mapa ng ang ating national statistician, abay, lumaguda po ng 6.3% ang GDP natin, ha? Ano ba yung GDP lahay? Ayan, na ako rin, hirap na hirap ko intindihin yan nun, ha? Para madaling intindihin po mga misis, ayan, sabi ng professor namin sa Eco 101, ayan, ang ibig sabihin po ng gross domestic product yan po yung mga gawa dito sa Pilipinas. Ayan, para mas madaling maintindihan yung GDP, ha? Para madaling yung maintindihan gawa dito sa Pilipinas. Ayan. Yung pong mga produkto, mga misis at serbisyo sa bansa, ayan, abay, tumaas daw, kaya from 5.8% lumago ng 6.3% ang ating ekonomiya, at ito ang pinakamabilis na pag-angat na ating ekonomiya ngayong mula noong ikatlong quarter ng 2023. Ayan. Saan ba lumago ang ekonomiya, ha? Mata parang hindi yata natin ramdam, Judge Felix Reyes, ha? Sinasabi ng NEDA po, mahabigan, itong si Mr. Dennis Mapa, abay, dumami ba ang construction na ngayon, ha? Hindi ba dumami yung flood control project ng ilang kongresista, ha? Ang sabi po ng PSA, ang construction, wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles, aba di lalong dadami niyan. Ang daming binahang mga sakyan dyan sa Pasig, Marikina, ayan, at ibang lugar nitong Bagyo, ha? Di dataas yan, darating niya. Teka, Biyernes nga pala ngayon, ano, ha? Ngayon na Mr. Cesar Ilolons ang kuyang Alex Flores, ha? Franklin Lim ng Toyota, ha?
Di ba ngayon ilolons yung bagong Toyota Tamaraw? Wow. At dahil daw po sa financial and insurance activities, ayan. Yan daw po ang mga may pinakamalaking ambag sa paglago ng ating ekonomiya. Kaya ba 29 pesos na ang kada kilo ng bigas sa kadiwa, Mr. President, ha? Abay, Manong Glenn Mayor Gillian ang NIA administrator ngayon. Pero sabi parang Boy Katipay, ha? Bumagal daw ang paglago ng ekonomiya sa fishing sector. Bakit? Mabagal ba ang benta ng isda sa nabota sa fish port ngayon? At sa kabulungan dito sa Parañaque? Anyway, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Talaga namang welcome sa ating programa ng Damdaming Bayan. Naku, marami tayong iso ngayon mga kuya, mga ateng, mga misis, ha? Abay, si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Andayan pala nitong bank accounts, ano? Ayan, 27 bank accounts. Natatandaan pa niya kaya lahat yun? Naka-freeze daw po yan, mahabigan, ha? Ayan, mamaya pag-usapan nga natin dyan. At mamaya pag-usapan natin, ikaw ba Justice Martires, ha? Abay, Director Eric Distor, Kuyang, ikaw ba naniniwala, ha? Abay na ang dating Pangulong Digong Duterte, abay mananalong senador kung kakandidato, survey says. Abay, alam po niyo mahabigan ni sa mga nagababalaka tumakbo sa 2025, lalo ng mga tatakbong senador. May mga independent survey na kinukomisyon po ang mga yan mahabigan, ha? Abay, at sabi Kuya Pulong, ha? Ayan, second gentleman man sa Carpio, ha? Ayan. Ang biyanan mo ko yung kung ngayon daw idaraos ang eleksyon, abay mananalong senador ang dating Pangulong Digong. Talaga, ha? Consistent sa kabila ng pag-demonize kay Digong. Abay, sa kabila ng mga EJK, ha? Ayan. Abay, pasok ang Digong. Sa bagay, maganda siguro kung ang mga mapunta sa Senado dating presidente para masaya, Judge Felix, di ba? Ha? Kasi pagka naging presidente ka mabigyan mas malawa ang kaalaman, siguro mas effective sila, ha? Pagka nandyan sa Senado. Ayan, dating Pangulong Gloria. Ayan, Ma'am GMA. Ayan. Ba't di na lang ang kumandidatong senador yung dating Pangulong Digong, ha? Para kung hindi na nasa Senado, ano, ha? Sige, babalikan natin yan. Ano daw ang batayan, ha? Ewan ko, di nilalabas to ng di ba sinasama ang pangalan ng dating Pangulong Digong? Sa survey ng SWS, ayan, at saka Dr. David Guido, ayan, ng ano nga ba yung survey group ni Dr. Guido? Okta Research, ayan, Pulse Asia, ayan. Babalikan natin yan, ha? At para sa mga mahilig sa sabong, nakikinig kayo si Atong Ang. Parang Jonas Soler, ha? Ayan. Ang bayan mong hilaw, pre, ha? Ayan. Matutuwa kaya dito si Atong Ang dahil dyan sa Kamara de Representantes. Kasi po, mahabigan, pinag-uusapan yung, di ba, yung sabong. Abay, dahil kaya napag-usapan ng sabong, abay, di ba natanong natin kay PAGCOR Chairman Al Tenco kahapon, yung kanyang statement, parang open siya, ha? Ayan. Kasi po mahabigan itong mga taga-PCSO, sina Chairman Judge Felix Reyes at maging si General Manager Mel Robles, ang best friend ni Maharlika. Abay, pinatawag sa Kongreso, mahabigan, so ano daw ang magagawa ng PCSO para yung nawalang kitain ng gobyerno sa Pogo maibsan. Ayan. So kumbaga ano mga negosyo, ano mga
businesses na pwedeng gawin para kahit papano ay mapunan yung kakulangan na nawala sa kita ng Pogo? Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all Pogos are banned. Damdamin Bayan. Pero nung yan pala ang sinasabi ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA, ha? Eh yung ibang mambabatas dyan nagpapakiramdaman kung sino unang papalakpak, yung papalakpak ba o hindi. Anyway, nasa ating linya ang chairman ng PCSO, si Judge Felix Reyes. Kasi inatasan daw po sila ng Kongreso, mahabigan na ibalik ba ang isabong o ano ba yung sinasabing remote sabong? Klaruhin nga natin. Ayan. At pagka ibinalik ba ang isabong, ito ba ay malaki ang kikitain at pwedeng mapunan ang nawalang kita ng mga Pogo? Judge Felix Reyes, Mr. Chairman, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin, kapatid na Deo, at siyempre sa iyong milyong taga-subaybay na iyong sikat na programa. Maraming salamat po. At Chairman Felix, nung kayo humarap sa Kamara, abay ang PCSO ay inaatasan kung naggumawa ng feasibility study kung magkano ba ang kikitain kung ibabalik ang isabong ba, remote sabong. Paki-explain nga, Judge, Chairman, kung ano ang gustong mangyari ng mga mambabatas natin para daw kumita ang gobyerno. Noon nga pong aming budget briefing sa House Committee on Appropriation ay iminungkahi po ni Congressman J.J. Suarez yung pong tinatawag na remote sabong. Hindi po ito e-sabong. Remote sabong. Hindi po ito yung online sabong. Napakalaki po ng kaibahan. At yun nga po ay ang sabi niya sakali bang sa aming pamahala, ito nga pong remote sabong ay amin nga daw pong pag-aralan kung yun nga pong nawala o mawawalang revenue sa Pogo ay pwede bang matakpan ang kikitain dito. Ayan na. So ano ang kaibahan ng e-sabong at saka itong remote sabong? Paano ang proseso ng remote sabong, Chairman Felix Reyes, sir? Yung pong e-sabong o online sabong, ito po ay nangangailangan ng internet at inyo pong mapapanood, makakataya po kayo sa pamamagitan ng inyong cellphone. Samantalang ito pong remote sabong, ito po ay wala pong kinaibahan doon sa off-track betting sa horse racing. Oo. Yan yung na-explain kahapon ni Chairman Altenco ng PAGCOR. Okay, please proceed, sir. Opo, ito nga po ay ang mangyayari po rito ay magtatayo po ng mga off-cockpit betting station o in-cockpit betting station. Kaya kung sino po yung mga gustong maglibang sa pamamagitan nga po ng sabong, kinakailangan po nilang pumunta sa mga betting station na yan. Hindi po sila makakataya sa pamamagitan po ng kanilang cellphone. At yung pong ating mga kabataan, ganun din po ang ating mga kapatid na OFW, ay wala po silang access para makataya po dito. At saka pati mga minor de edad, hindi pwede rito, Chairman Felix Reyes, sir? Ay hindi po, sapagkat nandyan po ang kahigpitan para po sa aming loto na ang mga minor po ay hindi po pwedeng lumapit, hindi po pwedeng tumaya. Ganun din po ang mangyayari kung yan po ang pahihintulutan na remote sabong. Ito ay parang karera ng kabayo nung araw. Ano po, ha? At ano ang gustong mangyari ni Congressman JJ, mga mambabatas? Araw-araw ba ito o parang karera na Miyerkules at linggo lang yata ang karera nung araw? Aaralin po nila marahil. Yan naman po ay kung sakaling halimbawa kami nga ibigay ang pamamahala nito,
kami marahil ay aatasan na maggumawa po ng IRR o guidelines. At yan nga po lalabas kung ano pong araw sa pahihintulutan, yung number of hours of operation, yan po, lalabas po yan sa IRR kung sakali nga po kami na pahintulutan na mamahalan ito. Ito rin po ay pinag-aaralan yata ng PAGCOR. Sino ba ang dapat mamahala dito, Chairman Felix Reyes, sir? Ang PCSO po ba o PAGCOR? Batay sa inyong iminumungkahe ng mga kongresista. Ang katotohanan po hanggang sa kasalukuyan ay wala pong malinaw na batas na nagbibigay mandato sa alinmang ahensya ng pamahalaan, maging ito nga po ay sa PAGCOR o sa PCSO, kung sino po ang mamamahala, maging ito man ay online betting sa sabong o remote betting sa sabong. Kaya yan po, at kinakailangan naman po ang panibagong batas, maging ito ay legislated na galing po sa Kongreso o sa office, sa pamamagitan po ng executive order. Sila po ang magpapasya kung sino po ang mamamahala nito. Ang akin lamang pong nasabi nga po noong aming budget hearing, dahil nga po ito ay betting station, ay marahil ay may higit na kasanayan ang PCSO sa pamamahala ng tulad nito, sapagkat sa kasalukuyan po ay namamahala na po kami ng 6,500 lotto outlet. At yan naman po ay parang ganun din ang gagawin pamamahala. Oo. Sa bagay, dahil sa dami nga ng lotto outlet ninyo, isasabay na doon, mas marami nga kumpara sa mga hawak na kasino ng PAGCOR. Ganun nga po. Kaya sabi ko ay kanilang suriin ang kakayanan ng PAGCOR at kakayanan din po ng PCSO sa pamamahala po ng ganitong mga permanent betting station. Kung buhayin magkaroon din ng off-track sabong, Chairman Felix Reyes, sir, magkano ang inaasahan, estimate na kikitain ng gobyerno dito? Sa akin pong pagtatanong sa mga humawak na po ng operation ng po mga nakakaraang panahon, ito po ay maaaring, kagaya po nung nakaraan, ito po yung naging operator nung sa ilalim po ng PAGCOR. Dito po ay aming tinataya maaaring magkaroon po ng 4 na operator. At ito nga po sa 4 na operator, tingin ko po ay magkakaroon sila ng at least a minimum 5 billion bets in a day. 5 billion pesos a day? Ang bet po, kung halimbawa, 4 o 5 po ang maging operator, at ang amin nga pong inaaral ay doon po sa kanilang binabawas na 5%, ay kukunin po namin yung 0.3%. At sa pamamagitan po nito ay kikita po ang PCSO ng 15 million a day o 450 million a month, o kaya naman po ay 5.2 something billion a year. At maaaring ito na nga po ang magiging kapunuan sa ating pong mawawalang revenue dahil nga po sa pagban sa Pogo. Magkano ulit, Chairman Felix, sir? Pakiulit po, magkano ang estimate na pwedeng kitain sa remote sabong kumpara sa kinikita natin sa Pogo? Ang sabi po, ang sa Pogo daw po ay mga 7 billion a year. At naman ang amin hong pag-aaral ay tingin ko ay minimum of 5.2 billion ay kaya pong kitain. At tayo naman ng problema din ho ng mga ating mga kapatid na mawawala ng trabaho, ito ho ay pwede rin hong mapunan sa pamamagitan nga po nitong remote sabong. Sapagkat bago pa po ay natigil ang sabong, meron na pong 1,500 na off-cockpit betting station. At tingin ko ho ay madali hong it's very achievable kung magkakaroon ho ng 2,000 betting station. Ang per betting station ho, nangangailangan ho ng at least 10 katao. Kaya doon pa lamang ho ay 20,000 ng katao natin ang magkakaroon ho ng bagong trabaho diyan ho sa mga betting station. Okay ha. Pero may consultation na po ba kayo, Chairman Reyes, sir, ha? Kung paano i-operate ito? Ayan, wala ba yung kakausapin ng mga sabungero, yung mga cockpit cockpit aficionados, ayan, katulad na Charlie Atong Ang, ayan, sina Governor Ito Inares, ayan, Rex Kayanong, at sino-sino ba yung mga mahilig sa sabong, Chairman? Nakikipag-ugnayan po at patuloy po ang aming pagtatanong sapagkat wala naman po nga kaming sapat na kaalaman sa operation yan. At alam ko naman na sila ay kung tatanungin ay sila naman ay makikiisa. At alam ko naman hangarin din nila ang muling maibalik. Pero yun na lamang po talagang remote sabong. Na po yung online sabong marami.
Ayan, para kontrolado, makontrol, para kung maski mga bata tataya, hindi na makakataya rito. Ayan, mga minor de edad. Anyway, so ano po ang alam na ba ito ng Pangulong Marcos? Ito ba nasabi na sa Malacanang at ano ang kanilang reaksyon dito sa mungkahi ito, Chairman Felix Reyes, sir? Wala po ako sapat na kaalaman kung ito ay nakarating na sa ating Pangulo. Basta sa kasalukuyan po ay amin pong tutuparin ang kautusan sa amin ng Kamara na mag-submit sa kanila ng pag-aaral na kung sakali nga ito ay sa amin pamahala ay kung ano nga ang tinitiyak o ang inaasahan na magiging revenue rito, yung epekto din sa ating po mga taong nawala ng trabaho, at kung ano pa yung mga ibang kikitain ng atin namang, kasi napakalaki yung industriya ng sabong ho. Nandiyan na ho yun ho mga breeder, nandiyan na ho yung mga nagtitinda ho ng gamot sa manok, nandiyan na rin ho yung napakarami hong related business dulot ho dito. Naku mga kuya, matutosi ko yung Ayong Lorenzo nito tay dadami ang kanyang bebenta ng mga gamot sa mga manok, vitamins. Ayan, at siyempre mga magtitinda sa mga sa mga cockpit, mga ganyan. Anyway, pakiulit nga Chairman Felix Reyes, sir, magkano ulit ang pwedeng kitain? 5 billion kumpara sa kita sa Pogo, 7 billion? Ang sabi po ay 7 billion daw yung pong kinikita. Meron naman nagsasabi na 5 billion din daw lang a year. At dito naman, kung muling pahihintulutan ito pong remote sabong, ay tingin ko ho ay sa amin yung pag-aaral. Kaya din ho yung mga minimum of 5 billion a year. Wow. At makapag-generate ng employment ayan, mga 2,000. Oo. Doon po sa tingin ko tinitiyak kong mga 2,000 betting station ay magkakaroon po ng mga mahigit na 20,000 ating mga mamamayang Pilipino na magkakaroon po ng trabaho. Kaya lang Chairman Felix Reyes, sir, pagka na pinamalaan ng PCSO ang remote sabong, baka maapektuhan yung sinasabi yung 1 billion na pwedeng kitain sa mga lotto games, Chairman. Hindi po marahil at tingin ko ho ay magkukomplemento ito sapagkat amin na rin iniisip na sa bawat off-cockpit betting station ay maglalagay na rin ho kami ng parang outlet ng lotto. At so tingin ko ho ay kasi nandun na yung mga possible bettors ng lotto ay lalo lalaki ho ang aming benta. Nakapaglagay ho kami ng aming lotto outlet o lotto terminal sa lahat po ng mga off-cockpit betting station. Okay, sa pula sa puti, ayan, Lugrojes, ayan. Maraming salamat Chairman Felix Reyes, sir. Magandang umaga po and thank you. Ayan, at good luck kung ito ay itutuloy. Maraming salamat din po kapatid Tadeo. Kaibigan PCSO Chairman Judge Felix Reyes. Chairman Kapitan Rex Kayanong, ha? Yan. Matuto ang mga sabungero dito, ha? Well, malaking bagay yan. Kaya lang tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kailangan pag-aralan mabuti yan. O yung Romel Fertes, ito mahilig din sa sabong at saka si Mike Lumaban, ha? Magbigay kayo ng input kung may mga sabungero. Paano mapaganda yan, ha? Pero anyway, mahabingan talagang napakahalaga po ang tayo po ay marunong pumili. Ayan, katulad na naman ng mga ibobotong lingkod bayan sa darating na eleksyon. Good morning sa mga taga-Nationalista Party, Senator Manny Villar, ha? Abay, nanguusan na pala kayo ni Bossing Enrique Razon, ha? Bilang pinakamayamang negosyante, ha? Kailangan marunong tayong pumili ng ibobotong lingkod bayan. Abay, good morning sa mga taga-Partido Federal, Apo General Thompson Carbin Lanchon, ha?
ang Nationalista Party ni Senator Villar at ni Principal. Sumanib na rin sa inyong koalisyon. At siyempre mga kaibigan, kailangan din meron tayong pumili ng makapareha sa buhay at pagpili ng karir at maging sa mga kaibigan po, ha? At siyempre mga misis, mga lola, maging sa pagbili ng gamot, ha? Para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, siyempre, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga mga misis. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Mga misis, tandaan, kapag may reseta ang Dr. Lola, piliin ang Rhea Generics. Dahil naman po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Oras Chief Justice Alexander Jessa Mundo, ha? Sa mga justice natin sa Supreme Court, CJ, ha? Sino ba ang may hilig sa sabong dyan, ha? Golf yata ang mga sports sa mga ito, tsaka basketball, ha? Justice Maidas Marquez. Oras sa ganap ng alas 8:30. Ferdy Pagdelaw, ayan, sayaw, mga lolo, ha? Ayan, kapanahonan nyo ito, ha? Ayan, iba talaga ang number one, Sister L. Abay, ayan, andyan na ang executive session. Ayun, pumasok ang rekta ni na Senator Kiko. Ayan, Bam Aquino at Shell Jokno, ha? Kaya tuloy na insecure na ang executive session. Ayan. Abay, meron pang papasok na isang ano na naman, ha? Meron ba? Oo, ang bira talaga, ano, ha? Advance talaga yung bubwit mo. Ang galing-galing naman, ayan. Galing Pinoy ba ito, ha? Ayan, Popoy, ha? Ayan. Pero itong si Ellen talaga ay paborito ng mga ano, ha, mga na gusto makaako angkor, ha? Abay, andyan ba naman itong si Kiko, Bam at Shell Jokno, ha? Abay, dyan tinatalakay po yung issue ng edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura. Ayan. At dun sa programang Rekta, mahabigan siksik na siksik sa mga talakayan. At pagbabahagi ng kaalaman ng programang nakatutok sa mga isyong malapit sa puso ng masa, ang Rekta. Ayan. Kailan sabi ni Yusek Dododulay, wala yung rekta sa amin. Ayan. Bakit naman Yusek, ha? Yung rekta, wala silang marites. Sa amin may marites. Oo, walang marites doon na kayo. Seryoso yung tatlo, ha? Yung topic natin doon. Pero masaya ang usapan doon na masaya ba? Lalo na kapag patapos na. Lalo na siguro pag guest si Sharon Cuneta. Di ba? Kaya nga sabi ko kay Senator Kiko, dali mo naman dito si Megastar. Ayan. Nagpahapahit pa daw ng todo. Sandali lamang, Ninong Bayan Sherwin. O yung mga gustong magkapera, magkaroon na aginaldo, ha? Ang ating Ninong ng Bayan Santa Cruz ng Bayan nasa Villar City. Villar Sipag, dyan sa may C5 Lakay. C5, Barangay Pulang Lupa, 1, Las Piñas City. Ayan. Baka naman sa Villar City, wala pang mga bahay doon, Sherwin, ha? Ito lahat. Maraming tao dyan, ha? Barangay Pulang Lupa, 1, Las Piñas City. Ayan, andyan po, ha? Ang ating Ninong ng Bayan, mamimigay ng aginaldo, Sherwin Alpha. Sandali lamang, Giselle Ricafort, standby Edniel Parosa, standby Val Gonzales at Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Oras, Sister L.
It's 8:45. Malamig na nga rin yung kape ko na kayo eh. Oras, Sister L. 8:50. Hindi bawal mangarap ang mahirap basta't Narinig ko si Camille Villar. Tatakbo ba nga, Senador? na paraan. Baka papalit Senadora? sa... Kay Principal? Kay Mami. Talaga. Baka lang. Laki, di ko kinonfirm yan. For the record. Abik, Ading, ayan. For Senator ba si Camille? Congresswoman sa ngayon, di ba? Malapit na lang kaya ang eleksyon, kaya dapat yung mga tatakbo dyan mag-ano na. Pero ang ating malakas promo lakay, banggitin natin ang exact location para hindi na maligaw yung ating mga taxi driver at grab driver. Akala ko sa Villar City, daanan ng mga taga Cavite yan. Shortcut, papuntang Daang Hari. Nandyan siya ngayon lakay si Saan? Sherwin sa exact location niya sa My Coffee Project sa Villar Sipag. Yan. Nandyan siya mismo sa tapat ng Coffee Project. So pumunta na kayo Project, dyan. Ayan. Parang coffee drip ba ni Kuyang Jong yan? Ayan. Ay, yung coffee drop. Kuyang Yan Jong yung Francisco. nagpaano sa atin ng nag-break Ayan, para sa mga gusto magtayo ng coffee shop, ayan, mamaya pag-usapan ang sarap natin nung yan. ano nila doon lakay. Yung, kasi di ba hindi ako masyado mahilig sa kape. Ang gusto ko doon yung juice. Masarap. Ako, ginagawa kong shell dance sa kotse yan pabango yan sa kotse. Kape. Para pag-wasod sa kanya, parang ka nasa Starbucks. Sandali lamang, alamin natin muna ang report mula kay Giselle Ricafort. Good news ba ito? Lakay, syempre, good news ito sa ating lahat dahil magkakaroon po ng big time rollback sa susunod na linggo. Alamin natin kung hanggang Big time ba magkano talaga? lakay. Baka mamaya centavos lang. Oo, baka 99 centavos lang yan. Ay, hindi lakay. Tingin ko ito, legit na to. Sige Alamin nga. natin kung magkano RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, good news sa mga motorista dahil sa susunod na linggo may nakaambang malaki ang rollback sa mga produktong petrolyo. Sa mensahe sa DZH ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng maglaro sa 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos 2 pesos? kada litro. Yes, lakay, halos 3 piso. Kada litro ang maaaring tapyas presyo sa gasolina sa Marquez. Maaari namang nasa 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos sa diesel, habang 2 pesos and 35 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Ayon kay Romero, bunso dito ng patuloy na epekto sa merkado ng agam-agam sa recession at geopolitical tension, gaya raw ng paghina ng konsumo ng Beijing. Nakabatay ang malaki ang pagtaya sa rollback. Sa 4 na araw nagkalakalan at depende pa sa uling araw ng trading ang final na oil price adjustment. Ito si Giselle Ricafort para sa Twitter H1 sa Pilipinas. Yes, lakay. Alin na mas malaki ang rollback, diesel o gasolina? Mas malaki lakay ang rollback sa kerosene, 235 hanggang 240. Sa diesel. Ang Ano pala lakay? Oo, ang gasolina pala kasi hanggang 2 pesos and 50 centavos ang posibleng rollback. 250. Gas. Diesel. Ang diesel naman lakay halos mahigit 2 piso, 2 pesos and 10 centavos. Mas malaki Okay. ang Gasolina, rollback ng 250. Ito lakay kasi diba sa 5 magkakasunod na linggo, meron namang rollback pero katiting lang. Okay. Sige, abangan natin sa Martes at sana sa susunod na linggo, sana huwag namang may increase na 3 piso. Oo, baka mamaya yan. Big time rollback tapos next big time Increase naman. hike naman. Okay. Gano'n naman talaga lakas yung sistema. Kunwari magro-rollback. Pero kapag nag-increase naman, mas malala naman yung kuha sa bulsa ng mga motorista. Bawing-bawi. Ayan. Okay. Bawing-bawi. Maraming salamat, Miss Giselle. Balik sa inyo lakay, Sister L. Daming bayan. Standby, Val Gonzales, Let Narciso, schedule ng Pangulong Marcos ngayong Thanga Date sa Friday, si Enyel Parosa. Ang dating CIDG chief nag-alok ng impormasyon sa drug war, EJ case, kapalit daw lakay ng pagiging PNP chief. Ha? The order is dead or alive. Ayan, yan ba yung mga sinong sino official yan? Ay, alamin natin lakay. Dating CIDG chief
Dating CIDG Sino-sino chief. itong CIDG chief na to? Alamin natin kung sino Lakay. Ayan. At ang nagsabi niyan ay ang head ng Nika Lakay. Oo. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH. Sabi ni Secretary Anyo, Ed Alamin Anyo. natin na oo daw Lakay. Sabi dito ni Edniel Okay. alamin natin kung ano ang buong detalye. Sino itong dating CIDG chief RH52 Edniel Parrosa? Edniel. Lakay at Sister L, pinabulaanan ni National Intelligence Coordinating Agency o NICA Director General Ricardo De Leon ang aligasyong inuudyokan niya ang ilang police official para tumestigo sa Duterte administration. Sa katunayan, ayon kay De Leon, mismong dating hete ng CIDG at ngayon Northern Luzon Command Area Police Command Chief to si Police Major General Romeo Karamat Jr. ang nag-alok na ibunyag ang mga nalalaman nito sa war on drugs at extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Ginawa umano ni Karamat itong nasabing alok para mapagbigyan naman siya sa hirit na maging susunod daw na hete ng pambansang pulisya. Ibinulgar ni De Leon na nagpasama sa kanya si Karamat sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez para magpa-endorso bilang hete ng PNP. Pero sagot umano ni Speaker Romualdez, tanging ang presidente lamang sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang makapipili na magiging leader ng PNP. Ikinuwento ng NICA Chief, makaraan siyang kaladkarin na Senator Bato de la Rosa sa mga umano'y humihilok sa PNP officers na tumestigo para sa International Criminal Court. Bukod sa inilahad na istoryang ito kay Karamat, itinanggi naman ni De Leon na nakausap niya sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Police Brigadier General Eliezer Mata para humarap sa ICC. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Gagawin ni General Karamat yan. Lupit naman niya. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? At alam mo ba, Justice Sam Martires, kayo po ba ay maniniwala dito na ang dating Pangulong Digong Duterte mananalong senador kung ito ay kakandidato? Services. Abay, ikaw, Sister El, maniniwala ka bang mananalong senador ang dating Pangulong Digong kung tatakbo sa darating na midterm elections next year? Ako lang kay honestly, nakikita ko na oo. Lulusot siya kung tatakbo siyang senador. Yes. Kasi kung makikita mo lang kay lalo na online, makikita mo kasi dyan yung opinion ng public sa mga forum, sa mga post online. Majority lang kay ay gusto pa rin. At ayon sa aking bubit na miyembro ng Kamara de Representantes, Sister L, sila rin ay sa ang kanilang grupo din na nagsasagawa ng survey ay nakita lang mananalo pa rin ang dating Pangulo. Ayan. Kahit hindi rin mangampanya, ha? Ayan. Kahit i-demonize pa ang dating Pangulong Digong dahil sa mga extrajudicial killings EJK. Ayan. At ayon pa sa ating bubit na kongresista, Sister L, lumilitaw sa kanilang mga independent na pa-survey, ayan, na consistent pa rin ang pagpasok ng pangalang Digong sa top 5 hanggang top 7 kapag tumakbong senador. Grabe Talaga, iba rin ang Digong, ha? Kahit na sabing huhuliin na ng ICC. Ayan, ayon pa sa ating bubit, Sister L, pero hindi lumalabas yung pangalan sa mga sa SWS mga Pulse Asia, ayan, Octa Research, Dr. Guido, ayan. Pero credible din po mga itong private survey ng mga kandidato dahil siyempre ang gusto po nila yung tunay na survey talaga, walang manipulation dyan. Dahil gusto na malaman kung ano ang kanilang standing, kung sila ba ay tatakbo pa o hindi. At alam nila kung saang lugar sila mahina. Ayan. At ayon na sa ating bubit, Sister L, kung Pulong, ayan, second gentleman, ha? Ano ba talaga ang plano ng dating Pangulong Digong? Abay, ayon na sa ating bubit, Justice Sam,
Abay, dapat pa nga daw, ha? Yung sinasabi ko, Sister L, dapat ang dating Pangulong GMA, kumandidato na rin senador, ha? Para baka pwedeng mas magiging makabulhan ng Senado, di ba? Diba, siyempre, mga dating presidente, mapasama sa Senado, di ba? Ha? At ayon na sa ating bubit, Sister L, abay, bakit malakas pa ang dating Pangulong Digong? Sa kabila ng pag-demonize sa kanya, ha? Sinasabing ang daming namatay dahil sa kanyang kampanya laban sa illegal drugs. Abay, kahit sabihin pa na ang dating Pangulo ay hindi may record na siya ang naging presidente na palamura. Ayan. Saka lakay ang mga tao sabi dahil kay Digong yung mga Chinese pogo. Mga pogo. Diba? At pinayagan. Pro-China. Ayan. Pro-China. Yun yung kanyang image. Hindi naman po natin yun maaalis. Pero sabi nating bubit na kongresista lakay, sabi niya, matindi pa rin ang impact ng Digong. Sabing ganon, ha? Ayan. Kahit ba sabi nating may mga paglabag sa human rights, ayan, maraming namatay, collateral damage, abay, ang impact naman, iba ang dating ng Digong, sabi niya, ha? Sa lahat ng mga naging presidente, mula ron na upo, ayan, ramdam mo yung pagbabago. Ayan, ako naman ay agree lang kay pagdating doon sa crime. Lalo na yung mga, di ba, naging safe yung, hindi ka na masyadong natatakot na sumakay ng jeep, umuwi ng gabi, dahil kahit papano ay nabawasan yung mga mandurukot, yung mga nananaksak, nang-hold up, ayan, akyat bahay. Ayan ang sabi na ating bubit na kongresista, ha? Ayan, ang impact ay, ayan, gumanda ang peace and order, bagamat yun na, maraming napatay, ayan, na drug addict, drug pusher, pero walang drug lord, ayan. Ang hirap nun na kayo, no? Maraming may user, may pusher, pero wala yung drug lord. Asaan? So, naging safe, ayan, ang ating mga kababayan. Ayun daw ay malaking impact sa dating Pangulong Digong, at hindi lang yan, ha? Ayan, nagsample din siya ng malaking impact pa, ha? Isang cabinet member sinibak dahil sa issue ng graft and corruption. Naalala mo yon, ha? Hindi masyadong sikat kasi, pero cabinet member din yon, ha? May kinalaman sa issue ng fire trucks. Ayan. Sana may misis nagpunta doon sa abroad. Ayan. Sinibak ka agad yun. Ayan. Pero yun lang kaya yan. Yung binabanggit natin, yung nakikita natin na kahit pa paano talagang naging epektibo. Tumatak. Ayan, pero hindi po natin sinasabi na gayahin. Or hindi naman po namin pinupuri. Baka sabihin nyo, pinopromote or po namin. Hindi. Opinion lang naman po namin nilakay. Nire-report ko lang yung sinasabi ng ating bubit na kongresista, Sister L, ha? Ayan yung kanilang survey. Nagpagawa ng survey. Ayan. Lakay, sino ang kanilang siyempre, hindi agree yung mga, siyempre, pamilya ng mga napatay, biktima. Kamag-anak. At siyempre, at lalo hindi pabor si Senator Rayson Tiveros yan. Senator Trillanes. Pero ang tanong po rito, mahabigan, kayo ba? Ayan. Kung tatakbo ang dating Pangulong Digong, ayan, iboboto niyo ba siyang senador? Yun ang ating tanong, lakay. Ang damdamin ng ating mga kababayan para po sa inyo, iboboto nyo ba just in case tatakbo siyang senador? Damdamin Bayan. Samantala, alamin nga natin ang mga reports. Report mula kay Val Gonzales. Naku, ano yung report ni Val Gonzales? Report ni Val Gonzales, lakay, rider sugatan sa aksidente sa pagitan ng motorsiklo at SUV dyan naman sa may Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzales. Val. Sister L at Mayor sugatang isinugot sa East Avenue Medical Center ang motorcycle rider matapos makipagpanggaan sa isang SUV sa kaban ng Senator Miriam Defensor Santiago ngayong umaga. Kinilala ng mga respondeng tauhan ng MMDA na sina Jonathan Perez at Lester Cruz ang biktima na si Roel Mantalagon
ang sakay ng isang unit ng Suzuki motorcycle wala pang plaka. Sa investigasyon, lumalabas na galing sa loob ng Pertis North ang SUV na minamaneho ng isang Melanie Salanyo na patawid ng SMDS Avenue nang biglang sumulpot ang tuktiklo kaya tumama ito sa harapan ng sasakyan. Sa lakas ng impact, uminapon at natanggal pang sapatos ng biktima na nagtamo ng mga dalos sa katawan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Pero Val, buhay naman. Buhay na yun. Buti naman, okay. Oo. At kinagamot ngayon sa East Avenue Medical Center. Val, nasa Quezon City ka, pasyalan mo nga mamaya yung NKTI, yung mga pasyente daw, nasa gym na. Ang bira naman. Anday pala na biktima ng leptospirosis itong bagyo. Itong baha. Oo. Pero linawin din natin na hindi lang mga taga Quezon City ang dinadala sa NKTI, basta mga kwalipikado na mga makatanggap ng libreng medical mula sa NKTI ay tatanggapin. Kaya itong mga biktima, Mayor, itong mga biktima ng leptospirosis dulot nung nagdaang pagbaha dahil sa bagyo ay galing sa iba't ibang lugar at hindi lamang mga taga Quezon City. Yan ay ipapalop natin, Mayor, at alamin natin dahil dun sa direktor ng NKTI, isang Ilocanang direktor ng NKTI, at alamin natin kung ano ng kalagayan ng mga biktima. Back to you, Mayor Sister L. Maraming salamat, Val Gonzales. Daming bayan. At ayon pa sa ating bubita Justice Sama na kongresista, ha? Hanap yung bubit mo, kongresista. Minarites ang kapwa kongresista, Sister L. Ay, grabe na. Alang yan naman na, Kaya ha? mag-iingat-ingat kayo sa mga kasama nyo. Abay, kumita ng limpak-limpak sa flood control project, Sister L. Oo, ayan. Ilang kaya lang, malaki ang pinakamababa pala, Justice Sam, sa flood control project ngayon, 100 million pataas. Oo. So mag-i-start na 100 million minimum? Minimum yan, Sister L. Ayan, para makita naman kunyari. Ayan, oo. Kaya lang yung iba, ghost project na dahil hindi naman dan audit. At yung iminamarites na ating bubit na congressman, Sister L. Ang lupit, ayan, umiiyak ang mga kontraktor sa kanya. Bakit? Alam mo ba, Justice Sam, Secretary Manny Bonoan, abay, ang gusto ni congressman, 50% ng project kanya. Halimbawa, 100 million na flood control project, manang Aimee, ha? 50 kanya. 50 kanya. At hindi na yan malupit pa, ha? Yung kapatid, kailangan may share din. 15%. Di 35 na lang yung matitira. Di anong gagawin nila dun? Mangyayari dyan, di wala o ghost project, kaya ang resulta. Kaya baha pa rin. Daming bumaha yung pera sa kanila. Saka natin didetalya yan. Ayan, taga Metro Manila yan. Ay, naku. Metro Manila yan, Sister Grabe L. naman yan, Lakay. Sandali lamang, ano ba talaga, report o ano, ha? Si report na nga muna. Alamin natin ang latest sa Malacanang. Abay, ano ang sabi ng Pangulong Marcos Miss Letta? Ang DepEd. Uy, sa DepEd, ang dami daw kailangan ng mga Ano, Lakay? mga empleyado, Secretary Biro Sipulsani Angara, ha? Ano, Lakay, mga non-teaching staffs. Oo. Kailangan pa yata ng mas marami. Libo-libo. 47,000 vacancies, ha? Ayan, baka pwede mag-apply na Ayan, pwede kang mag-apply doon, Sister L, ha? Apply na. Iwan kita, Lakay? Pwede. Ayan, sige, report daw muna bago ang commercial. Ayan, Diyos ko. Report commercial muna, wala sa Malacanang, wala sa akin, Lakay. Ito, DepEd at PSAC. Antong PSAC? PISAC. Ayan. Nagkasundong palakasin ang work immersion ng senior high school students. Alam niyo tayo, report mula kay Let Narciso. Miss Let, good morning. Good morning, Lakay at Sister L. Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tataas na ang employability o tsansa sa pagkakaroon ng trabaho ng mga senior high school. Kasunod dito ng nilagdaang kasunduan ng Department of Education at Private Sector Advisory Council Subcommittee para sa pinalakas na work immersion program sa mga estudyante ng senior high school.
Sa senaryohang Memorandum of Agreement sa Malacanang, isusulong ang enhanced work immersion experience sa mga mag-aaral, curriculum alignment para sa mas mahabang oras sa pag-aaral ng skills na angkop sa kasalukuyang industry standards, teachers training para sa epektibong paggabay sa mga estudyante at job fair at opportunity matching sa buong bansa. Lain itong pagdugtungin ang theoretical education at practical industry experience para mas maging kaaya-aya ang mga estudyante sa potential employers. Kabilang sa makikiisa sa immersion program ang semiconductors at electronic industries, IT BPO, Philippine Chamber of Commerce, Employers Confederation, Go Negosyo at maging ang SM Group. 10 paaralan naman ang kabilang ang isang alternative learning system school ang lalahok sa pilot program at maaari silang pumili ng focus areas tulad ng IT, BPM, Tourism and Hospitality, Agriculture and Entrepreneurship at Manufacturing. Lakay? Yan ba? Talagang maraming program ang bagong DepEd Secretary ngayon. Sani Angara, ha? Oo, Lakay. Ayan, ito ay, kasi diba ang problema, Lakay, yung binabanggit ko sa K-12, yung mga graduate ng senior high school, hindi naman natatanggap sa trabaho. Yes. So, ngayon, matututuhan yung skills para kung hindi na sila tutuloy ng college at gusto na magtrabaho, makakapasok sila dun sa mga kumpanya. Ayan, naalala ko nung panahon din ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ha? Ayan yung mga blue-collar jobs. Ayan, kaya may mga trade schools nung araw eh. Ayan, para pag kahit hindi tapos ng high school, pagka nag-aral sa trade school, ayan, nakahanap ng trabaho. Ayan, parang TESDA. Ayan, dapat palakasin yan. Dito sa MOA na ito, mas tututukan yung skills para angkop na daw dun sa industry standards. Ano schedule ang ng Pangulong Marcos ngayong Biyernes, Miss Let? Wala pa. Wala pa? Araw lang kaya, walang binigay ang schedule. Kung anong schedule. Pag wala lang schedule sa labas o walang advisory, ibig sabihin ay may private meetings ang Pangulo. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo na kaya, Sister L. Ibigyan niya ng aginaldo, ha? Nasaan ba ang Ninong Sherwin ngayon sa may dakong Las Piñas, Villar City sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ito na ang Santa Claus ng bayan, Nino ng bayan na Sherwin. Sino ang bibigyan mo ngayon ng aginaldong sticker? Sherwin. Napakaswerte. Ito nga, hindi lang itong Villar Sipag. Pero ito yung Villar Sipag sa may C5. Saan yan, C5? Dito sa may tapat ng kapihan ng hindi na pinakamayaman. Yan, ng hindi na pinakamayaman. Kasi mas mayaman. Mr. Razon? Dito sa may tapat ng coffee project yan, dito sa may Villar Sipag. Ay, tatay, pangalan mo po? Ruping Bathan. Si Tatay Ruping. Ruping Bathan? Oo. Aba? Kanina pang alas 4. Aba? Madaling araw, tulog pa pala ako noon. Kamag-ano mo ba, Tatay Ruping, si Justice Leo Bathan ng Court of Appeals? Oo nga. Kapilyedo lang ho. Kapilyedo lang. Oo, kamag-anak. Yung ninyong Max de Leon, kababaryo namin. Talaga si Justice Max de Leon. Aba, talaga naman. Ala, ikaw kayo taga Batangas eh. Ala, Isang buko. Isang buko po si Diocor Greg Katapang. Ala, kamagkano pala si Diocor Katapang eh. Kaya alam mo kang matapang. Mga Batanggan niya eh. Isang buo siya. Matatapang Director Katapang, Talagang listener to ng RH, Katapang at tao, taga Batangas. Sa Nicolas, malapit sa Taal Volcano. San Nicolas pala. Nasa Dilayan, lakay ng lawa ng Taal. Dahil nag-evacuate nyo palagi na pupuntahan natin at napakabait ang mga tao dyan, namimigay ng bangus. Tawilis. Ayan, Okay, bigyan mo si Kuya Ruping ng aginaldo. Dahil sino paborito mo ka pag umaga, Kuya Ruping? Siyempre, sila kay... Ala, kabayan. Paborito ko. Aba. Paborito mo lang pinipili. Labyo. 1,000 pesos.
Okay, thank you very much. Kailangan mo bigyan mo ng vitamins sa pambarik. Ilabas na ang pambarik. May katerno yung pambarik. Pambarik natin vitamin E. Sa mga kapitbahay ko, hindi lang ako umiinom ngayon. Hindi na umiinom Isang kutsarita lang. Yan, iinumin mo yan. Ako, pag galit sa eskwela. Ayun. Pabaon. May pabaon. Siyempre, meron ka rin bagong-bagong visa rin sa umbrella. May regalo, matutuwa dito asawa ko. Sila na matutuwa dahil meron ka pang visa rin t-shirt. Ayun. Siyempre, meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Talaga mabigat, Mabigat. Marami pong laman yan, tatay. Isang sakong bigas yun Maraming salamat, DZRH. Thank you rin po. Wala pa naman, Karuping. Ayan, Karuping Bathan. Yan na, si Tatay Roping. Kaya naman sa mga kagaya ni Tatay Roping na palaging nakatune in sa DZRH. Tignan mo yung kanyang kotse yan, nakatune in sa DZRH. Aba, naka-666. Avanza. Oo, ang kanyang Avanza ay nakatune in sa DZRH. Magpadikit ng DZRH sticker at manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malacash from March number 6. Sherwin Bata Alvaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro, at congrats kay Kuya Ruping Bathan. Alay ka, Ruping, para madagdagan diyan. Alay, pumunta ka ng Court Appeals. Hanapin mo doon si Justice Kuyang Max De Leon. Ayan. At Justice Leo Milky na ba bago tayo mag-commercial? O sige, si Manang Milky muna, ha? Si Manang Milky muna, lakay. Pinaiyak daw yung sinong pinaiyak? Diyos ko naman. Nasabon, lakay. Ganun ba? Kala ko may pinaiyak. May nasabon, pinaliguan. Ginamit ba yung champion ni Bossing Simeon Chu? Ayan, ang champion. Baka naman Hana Shampoo. Diba? Alamin natin, lakay, ang Department of Environment and Natural Resources nasabon sa kawalan ng aksyon para mapaalis ang illegal structure ng Department of Environment and Natural Resources para mapaalis sa mga illegal structures sa Marikina watershed. Ang pagsabon sa DNR ay ginawa ni Marikina Representative Stella Kimbo at Deputy Minority Leader Franz Castro sa pagsalang sa budget ng DNR para sa susunod na taon. Tanong ni Kimbo, matagal lang panahon pero hanggang ngayon nananatili pa rin ang mga illegal structures na nakaapekto sa malawakang pagbaha ng manalasa naman ang bagyong Karina. Paliwanag ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, may mga nakabinbin pa umunong kaso na inihain ng mga may-ari ng illegal structures. At dahil wala silang enforcement power, sinabi ni Yulo hindi nila mapaalis ang mga ito kahit pa protected area ang watershed. Sa panig naman ni Undersecretary Jonas Yones, ang tanging magagawa lamang nila ipahinto ang operasyon ng naturang mga structures, pero ang pagbuwag at ang pagpapaalis sa kanila ay nasa desisyon na ng korte. Dahil dito hinihiling naman ng DNR sa Kamara ang pag-amyenda ng batas para sila ay mahagalaw at nakagawa ng nararapat na aksyon. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky, pero Congresswoman Estela Suarez Kimbo, ayan, wag DNR ang pagalitan ninyo, mga LGUs yan, ayan, kasi mga alaga din kasi ng ibang mga politiko, kaya may ano din lakay. May protection. Tsaka may parte. Ayan. Alamin natin na report mula kay Ruel Saldico. Abay, Lakay, sabi ko. May kababayan pala kayong rower, ha? Yes, ayan, lakay. At nakakatuwa, Bicolanang si Giovanni Delgaco na first Filipina rower, lakay, Olympian, naging emosyonal sa press con dahil sa 25 years na palipat-lipat pala siya ng bahay, lakay. Wala silang NPA siya, lakay. No permanent address. Talaga? Kawawa naman siya. Alamin natin yung istorya ng buhay ni Joanna mula kay Giovanni. Pero hindi naman maraming bahay kaya palipat-lipat ng bahay. Hindi lakay. Mukhang wala silang sariling bahay. Medyo sad yung story. Alamin natin ang detalye mula kay RH18, Ruel Saldico. Ruel. Manoy. Pasok, Manoy. Naka-mute si Manoy. Ayan, Manay. Kasama niya si Giovanni lakay. Ito ba yung si rower? Hello. Hi. Ayan, Diyos maray na aga. Hello, Manay. Ayan. Ayan. Ruel, naka-mute ka. Paki-unmute.
Paki-unmute. Okay na. Ayan, Ayun, okay na. hindi nakauni Okay na. Nakaup. Ayan, good morning. Kasama natin ngayon, dito tayo ngayon sa Barangay Santa Cruz sa lungsod ng Iriga sa Bicol Region, na kung saan si Joanny Delgado kahapon ay nagkaroon ng hero's welcome sa kanya para sa mga taga-Iriga dahil nga siya ang first Filipina rower na nakapasok sa Olympic. So talagang ang kwento pala nito kakaiba, halos palipat-lipat ng bahay kasi wala nga talagang bahay. Ngayon nagkataon siya ay na pala ngayon regular ng member ng Philippine Navy. Kalamarin at nagkabahay na sila. Kalamarin ni Ninong Andrew Tan ito. Nasa Navy pala si Joanny. Maniruel, tama ba nasa Navy na si Joanny ngayon? Oo, Navy na siya ngayon. So, bigyan ng barko. Sa yung ini-invite ni Alyssa Valdez na mag-dance. Si Alyssa yung basketball Valdez. player? Volleyball. Volleyball player. Okay. Pasabi natin si Alyssa, si Joanny, ayan. Ano yung masasabi mo na ngayon ay kumusta yung kwento ng buhay mo bago ka nakapasok ng Navy? Sa ngayon po, dahan-dahan na po nagiging maayos yung buhay ko po. Pero kung Joanny, just maray na aga. Congratulations muna. Congrats Thank you po. Ayan. Saan ka nagpa-practice ng rowing, Joanna? Joanny lang. Sa ano po? Joanny. La Mesa Dam. La Mesa Dam Fairview po. Ayaw mo dito sa doon sa kapitbahay namin sa likod ng Navy, Manila Sa Manila Bay. Marami yung mga dragon boat rovers diyan nagpa-practice ha? Diyan ka ba malapit sa La Mesa Dam? Yes po. Doon po kami i-stay po. Doon po yung barracks namin. Malapit po doon sa La Mesa Dam. Kaya doon siya nagpa-practice. Joanny, paano ka na nag-start sa rowing. Rowing? Paano ka napunta rito? Laking probinsya po talaga ako. And kinuha po ako ng assistant coach po namin na taga Bicol rin po siya. Tapos yung pinsan niya po, recommend niya po ako dun sa coach ko na yun na taga Bicol na kung gusto ko daw itry yung rowing. And then yun po, sinamahan po ako ni Papa na pumunta sa Manila para subukan kung ano yung rowing. Ayan. At nag-qualify ka, napunta ka sa Olympics ha? Ayan, ilang kayong rowers na sumali sa Olympics na mga Pilipino? Ako lang po yung nakapasok. Ikaw lang ba? Galing-galing mo ha? Ayan, pero anong nakita mong kulang? Talagang matatangkad ba yung mga kalaban mo? Kasi sabi nga nila, pagka matatangkad daw, isang sagwan lang, 3 sagwan mo na yata yun. Yung mahaba yung bias. Ano po siguro, mas yung experience nila sa akin. Kasi ilang years na po sila nasa 15 years na sila pataas. So ikaw ay ilang taon ka nang nasa rowing, sumasagwan? Kaka 8 years lang po. Halos bago pa yung iba. Ayan. So pang ilang ka doon sa competition Joanny? Top 20 in the world po. Di bala ka. Pero at least lakay, buong mundo na yun. Pero at least nakarating ka na Olympics at nakarating ka na Eiffel Tower. Ayan. Punta ka ba na Eiffel Tower? Nagkape ka ba doon? Hindi po ako nakapunta ng Eiffel. Napicturan ko lang yung Eiffel. Bira naman. Sayang. Hindi ka po nagpunta ng Eiffel Tower. Ayan. Anyway, so nasa Navy ka ngayon, Joanny? Yes po. Okay. Sige, anong ranggo mo ngayon? Request natin kay Flag Officer and Commander Admiral Vice Admiral Adasi, ha? Gawin kang Adasi, gawin kang Colonel ka agad. Colonel agad. Ensign. Ano ranggo mo ngayon sa Navy? Start pa lang po, 1 rank pa lang po. Kasi kaka-start pa lang. Ayan, yung mga anday magaling na rowers sa Philippine Navy Ayan, siguro dapat At siguro sumali ka sa mga dragon boat rowers dito sa Manila Bay para lalo kang mahasa. Hindi po. Hindi pa po na-try. Sige, request natin kay Admiral Adasi. Ayan, isali ka dyan, ha? Sila kayo na mismo magre-request. Para next Olympics may chance ka na maka-gold. Parang si Kaloyulo. Ayan.
Okay, Pilitin ko po. Ayan, okay. Kaya yan. Go for the gold tayo. Yes. Congratulations and good luck. Thank you po. Ayan, mabuhay ka. Ayan. Okay, Thank you, Manoy. Giovanni. Ano apelyido? Delgaco. Yan si Giovanni Delgaco mula dito sa lungsod ng Iriga sa dalawigan ng Camarines Sur sa Bicol Region. Ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manoy. Ruel Saldico mula sa Iriga City, Bicol. Ayan, lalo na ngayon si Chairman President Bambol Tolentino ng Philippine Olympic Committee. Ayan, talagang pinaglalaanan ng pondo na ang ating mga atleta para lalo pa mag-excel sa mga international competitions katulad ng Olympics. Oras, Sister L. 9:27. Rason, ha? Colonel Michael Ray Aquino, bakit naungusan si Senator Manny Villar? Akala ko maririte ni Senator Manny Villar na number 1 na pinakamayamang negosyante kasi binuksan yung Villar City. Ayan, tinalo siya ng Soler, Quezon City. May bago kasing bukas Ay, good morning, parang Boy Katipay. Thank you, pare Koy, ha? At mabuhay ka. At talaga namang ang sabi ni Vic De Leon Lima, abay pa Kuya Bernard, ayan, bigyan daw ng by yung kababayan mo, si Giovanni Delgaco. Ayan, baka pwede mong sponsoran yan, Secretary Jerry Acosar. Ayan. At sabi naman ni Bes Zamora, sobrang galing at sipag ni Secretary Angara. Talaga, ha? Abay, sabi naman ni Atty. Byung Garing, yes, go, digong pa rin. Nagtanong nga tayo lakay. Mamaya kapag may oras, babasahin po namin yung inyo pong mga komento. Yes, ayan. Nako, eto rin mga taga DPWH, good morning, ha? Abay, tinatanong na bitin daw. Siya din yung congressman na... Oo nga, wala ka daw clue. Oo, 50% ang hiningi, ha? Pati kapatid, ipinahingi mayroon pa. Mayroon pang 15%. 15% yung kapatid. Pambira mang sisiba naman ng mga sila, ito. 65. 65. Grabe, kawawa naman yung project lakay. Kaya nga, nangyari. Ano mangyari di sa na lang nila project? Kinuha lahat. Nahiya pa. Nagtira pa sila, di ba? Kapal-kapal na mukha. Sinabi mo, ayan. Mga dapat, yan ang problema natin na Manang Aimee, ha? Ayan, mga low makers, low breakers. Mr. President. Hindi lang low breakers. Oo, sandali. Nagnanakaw pa. Yung iba, hindi naman po namin nilalahat. Lakay realidad yun. Totoo yan. Kaya eto nga, congressman na yung bubit natin dito, ha? Ayan. So anyway, sandali lamang Kuyang Sanima. Good morning, Kuyang. Ayan. At binabati natin happy birthday si Ateng Yeng Ma. Ayan. At si Charlene May Yao Ma. Anong good morning sa Chinese nga pala? Ayan. Good morning in Chinese. Lakay, hindi ako Chinese. Kamag-anak to ni Jack Ma. Ayan. Happy birthday. Batiin ko natin happy birthday to Sister L, ha? Niregaluan to ng 100,000 pesos ni Mayor Rufi Biaso ng Muntinlupa. Si Lola Chodula Pesigan Dulay, 100 years old, di ba? Kababata ni Manong Johnny. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday din kay Lola Virginia Cruz Manapat. Abay, kababata rin ni Manong Johnny, 91 years old. Binabati ni Kuya Peter Ungson. At happy birthday din kay Mayor Wes Gatchalian. Teka muna, Kuya Rene Kasibang Pacquiao. Di ba nag-birthday na si Mayor Wes Gatchalian the other week? Birthday ba ulit ngayon? Alam ba sa mag-birthday si Mayor Wes Gatchalian? Ang birthday niya lakay ay August 11. Yung pala 11 pala. Akala ko tapos na, hindi si pa pala. Ayan. Advance happy birthday Mayor Wes Gatchalian. Alam ba tayo dyan? Ha? Ayan. Advance happy birthday, Mayor. Papakain daw siya ng cholesterol free ni Aling Lydia's lechon. Parang Darlie. Di ba may Gatchalian lechon sila? Kasi hindi pa cholesterol free yung kanilang lechon. Hindi pa nag-jogging ng lechon nila. Happy birthday din kay Brittany Ann Masang yung pangkin natin, binabati ni Kuyang Rolly Masangkay at si Lolo Rolando ng Batangas.
Aurea Faith Fermin. Binabati ni Kuyang Director Aldrin Fermin ng DSWD. Happy birthday din kay Noble Alan Rafael ng Aguila Aloha Shriner. Ayan, kadulad sa Kadu, Masonic Class number 278 sa Jensan. At pagbati mula kay Kuyang Rombar at kay Angelique Malyo Agarap ng Digital FM Media. Kasama pala natin dito si Angelica. At happy wedding anniversary kay Noble Boying and ating Sheila Contrebida ng Antipolo. Happy birthday din kay Police Sergeant Christopher S. Guerra mula sa mga batang San Miguel, General Kalima, General Brillantes at General Romy Ver. At happy birthday pa kay happy birthday sa apo ni Wowo Lolo Cali Pascual. Si Derek Ramirez Pascual. Binabati ni Lolo Caloy na magreregalo daw ng anong regalo mo kay Derek? Ayan. Motor. Big bike daw. Big bike. Daming bayan. Oras Kuyang Jong Francisco. Ayan, oras Sister L. 9:37. Oras Sister L. 9:48. Bata, para kang naka-business at para kang mga may pipirma ang kontrata ngayon. Wala. Kulang tulak baliktad, di ba? Kung alam Biyernes, tsaka nakaganito. Parang pipirma ka sa galing puso. Galing sa puso. Galing sa puso. Ayan. Alamin natin report mula kay Boy Gonzales. Alamin natin ang update. Galing sa puso ba yan? Kong GP? Ayan. Aba, eto lakay, good news to para sa mga residente ng Tondo dahil sila ay nakatanggap ng tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o yung AICS. RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister L, Lakaya Deo at galing naman to sa DSWD at nasa 1,000 na residente ng Tondo yung nakatanggap ng tulong pinasya mula sa Assistance to Individual in Crisis Situation. Pinangunahan kayo na rito ni Senador Amy Marcos. Pero si Senador Loren Legarda ay may sakit kaya hindi nakarating, pero nagbigay lang ng mensahe mula sa video na pinapanood namin sa mga screen ng mga residente ng Tondo. Isinagawa to sa area ng covered court ng tennis court ng Reina Regente. At dumating si Senador Amy Marcos at meron ding ibinigay ng mga bigas at mga palugaw at ang Nutriban ni Senadora Amy. At 1,000 ang natuwa dahil sa makatanggap sila ng 2,000 piso ang bawat beneficiary. Samantala na kay malungkot na balita ito dahil may mga bumbero, 12 pare volunteer na kaya ng sugatan at sa nangyaring sunog dito sa Balotondo, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na nasa 12 pare volunteer ang dinala sa iba't ibang ospital sa Manila. Ito matapos silang masugatan sa pag-apula sa nangyaring sunog dito sa Balotondo, particular sa 4 na palapag na warehouse sa Guidote Street, nasakop ng Barangay 132, kung saan natili sa itinasa ikalawang alarma. Napagalaman na halos 12 oras na inapula ang apoy dahil hindi malaman ng Bureau of Protection ang tunay na laman ng warehouse. Pero sa initial na impormasyon mula sa BFP, pawang mga power tools at flammable materials ang laman ng warehouse. Hindi naman makapasa sa loob ng delikado at may mga ilang mga kagamitan ang bigla ang sumasabog. Kabila sa mga nasugatan lakay ay yung mga fire volunteer na 12 sila at kabilang itong sila Christian Kabuhay, Jenorsky Saldana, si RJ Pasala, Paulo De Malata, si Dan J. Kawaling at Marlon Floranza, Eli Castillo, AJ Macani, Russell Pabiete, si Patricia Libis at Dan J. Pajardo at ito si Maan Floranza na nasugatan. May mga babae pa rin. Ang totally damage na gusali ay umaabot sa kanilang estimate ay nasa
mahigit sa halos malaki-laking halaga rin lakay at ang mga volunteers naman ay kasalukuyang ginagamot dito sa iba't ibang ospital sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Boy Gonzales. Ayan, nakalungkot naman ha. At si Manang Aimee nasa Tondo ha. Ayan, ano ba, tatakbong senador to o mayor ng Manila ha? Ay, good morning sa mga taga DPWH. Naku, sabi nila Sister El, grabe naman yung congressman na yan ha. Ano pa ang matitira sa project niyan? At kay district engineer, wala na matitira. Wala na, luging-lugi na. Alang Your business is our business. Ang pinagsamang net worth ng 50 sa pinakamayamang tao sa Pilipinas tumaas sa $80.8 billion ayon yan sa Forbes Asia. Detalye balita mo RH17, Nicole Lopez Puyawan. Nicole. Pumapalo sa halos $80.8 billion ang kabuuang yaman ng pinagsamang 50 business tycoons sa Pilipinas batay sa talaan ng Forbes Asia. Ayon sa Forbes, mas mataas na ito mula sa $80.4 billion na kabuuang datos ng pinakamayayaman sa Pilipinas noong 2023. Bagaman mas mataas ang datos ngayong 2024, sinabi ng Forbes na higit kalahati sa 50 richest ng Pilipinas ay less wealthy ngayong taon dahil bumaba ng 6% ang halaga ng piso. Una pa rin naman sa listahan ang magkakapatid na si ng SM Group na nasa $13 billion ang net worth, mababa mula sa $14.4 billion nilang datos noong isang taon dahil sa mahinang piso. Sa kauna-unahang pagkakataon, umakyat sa ikalawang pwesto si Ports Tycoon at bilyonaryong si Enrique Razon Jr. na sinabi ng Forbes na biggest dollar gainer ito sa loob na ng dalawang magkasunod na taon. Lumobo pa ng $3 billion ang yaman ni Razon kaya't umabot na sa $11.1 billion ang kanyang net worth. Naungusan na rin ni Razon ang real estate magnate na si dating Senator Manny Villar na may net worth na $10.9 billion at nasa ikatlong pwesto. Cover naman ng Forbes Asia Magazine ang pang-apat sa pinakamayamang tao sa Pilipinas na si San Miguel President and CEO Ramon Ang nang lumobo sa $400 million ang kanyang net worth sa $3.8 billion. Ayon sa Forbes Asia, nireposisyon ng food and beverage giant ang tutok nito bilang isang nation builder na pinapasok ngayon ang sektor ng infrastruktura, airports, toll roads, maging ang mga power plant. Panglima na sa listahan si Isidro Consunji at kanyang mga kapatid ng DMCI Holdings na may net worth na $3.4 billion, mas mataas sa $2.9 billion niyang net worth noong 2023. Pasok din sa top 10 si Jollibee boss Tony Tan Cakchong na may net worth na $2.9 billion. Nasa ikapitong pwesto naman si Lucio Tan na may $2.65 billion. Pangwalo si Jaime Zobel de Ayala na may $2.6 billion. Pangsyam ang mag-asawang Lucio at Susan Ko ng Pure Gold na may $2.3 billion at pangsampu ang Aboitiz family na may $2.2 billion. Wala naman sa top 10 ngayon si Lance Gokongwei at kanyang mga kapatid dahil naapektuhan ang kanilang petrochemicals unit ng mahinang presyuhan sa world market at malakas na operating costs. Nasa ika-11 pwesto ngayon ang mga Gokongwei na may $1.9 billion na net worth habang nasa ika-13 pwesto ang business tycoon na si Andrew Tan na may $1.8 billion na net worth. Sa Philippines, sa 50 richest, nakapasok din ang mga bagong pangalan sa listahan gaya ni education magnate Eusebio Tanco sa ika-22 pwesto at nakabalik na rito ang construction tycoon na si Edgar Saavedra sa ika-43 pwesto. Nasa ika-45 pwesto naman si Wilfred Steven Uytengso Jr. ng Alaska Milk, magkapatid na Keng Sun at Peter Mar ng Mondenisin na nasa ika-47 pwesto at nasa ika-50 pwesto si Frederick D., Chairman Emeritus ng Security Bank. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 31 centavos kada US dollar.
habang naitala sa $79.13 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This is Nicole Lopez Puyawan. Abay, marami nawala, ha? Nawala yung yung mga tea. Ayan, tsaka na Metro Bank. Parang nagpalit-palitan ng may mga bagong may mukha. May umakyat, may bumaba. Yung mga nasa top 10, nawala sa top 10. Your business is our business. At speaking of business, ayan, siguro a few years from now, baka Jong Francisco nasa Forbes magazine na rin yan, ha? Pero ang sabi ni Postmaster General President, Chairman CEO, Mike Planas ng Philippine Postal Corporation, paki-announce naman lakay, business activities are as usual in all areas and management departments of post offices. Ayan. Diyan sa PhilPost. Yes, dahil may, alam mo dyan, may away-away dyan. Medyo mayroong dyan ngayon. Ayan, pero tahimik daw muna, ha? Hintayin natin yung resulta ng eleksyon sa 20. August 20. Your business is our business. May bihis tayo ritong coffee magnate. Ayan. Kine-claim mo na lakay, no? Dapat positive ayan. tayo. Sabi nga nila, yung maliit, yun ang lumalaki, Sister L. Doon naman nagsisimula lahat. Ayan, ang dami-daming, sabi nga nila, drop-drop lang yan, pero yung drop-drop na yan, lumalaki yan. Yung drop na yan, buhos na yan. Yes. Ha? Katulad ng coffee drop ni Kuyang Jong Francisco. Ha? Ayan, makahinga tayo ng ilang tips. Ayan, total business yung pinag-uusapan natin. Ayan, ilang tips para paano mag-start ng business. Coffee shop man lang na maliit. Para dun sa mga nagpaplano lakay, kahit maliit lang muna. Alam mo katulad mga estudyante ng Lasal, ha? Ayan, di pa na-graduate. Mayroon na silang ganyan lakay, lalo na kung ang course ay business administration, marketing, ayan, ganyan. Kuya nga Jong Francisco, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning po, Mayor Lakay Noble, sir. Good morning po, Sister L, ma'am. Morning po sa inyo. Ayan, kinukulit ako ni Sister L, magkano daw ba ang magiging puhunan niya para makapagtayo na isang coffee shop na outdoor ba o indoor ang gusto mo, Sister L? Gusto ko lang kay outdoor. Outdoor, ayan. Maglalagay ka sa labas na Star City. Ayan, para yung mga mag-i-Star City. Sa akin di bili. Ayan, paano mo mag-start ng business ng coffee shop, Kuya Jong? Magkano ba ang initial na puhunan dyan? Okay po. Actually, ang puhunan po dito ay maliit lang ho. Yung ating outdoor is nasa 477,000. Then yung indoor po natin nasa 378. Ito po yung negosyo na sinasabi ni Boss RSA noon na maliit lang ang puhunan pero pwede mong dalin kahit saan. Opo. At ito na po yun, yung coffee drop. Coffee drop. Yes po, opo. At alam mas maganda yung outdoor, indoor. Depende siguro lang kayo sa location sa yung target mo naman parang halos lahat nagkakape, umiinom ng juice, mga ganyan. Opo. Ang kwan po nito yung mga Gen Z, yung ating mga market dito. At the same time yung mga ages po natin. Actually at all ages naman nagkakape. So pwede po nating i-offer ito kahit kanino dahil meron din tayong mga fruit aids na in-offer sa ating cart. Yung package po nito ay kumpleto na po ito. Kumbaga sa wala na ho kayong iisipin. At saka maliit lang na peso ang kailangan mo. Around 3 square meters lamang po. So pwede mong ipasok kahit saan. Opo. Pwede buhatin, movable. Movable po. Opo. Sir, so itong alimbawa yung outdoors 477,000 ang puhunan. Opo. May kasama na to yung mga ingredients, yung lahat ng kailangan mo doon. Lahat po tatakbo na po ang inyong negosyo.
lahat So, po tao ng na lang equipment. kailangan Tao mo. na lang po. May training din po tayo dito that will last only 2 weeks ang training. And then, kailangan mo lang isang tao lang po ang magmaman neto. May kasama tong machine, sir, yung pang-sealed ng mga... Yes po, kasama na po lahat. Yung mura coffee lakay. machine, coffee grinder, lahat Magkano? 477, tama, sir? Yes po. Yes po, 1,000. Yun yung outdoor lakay. Pero kompleto na siya lakay. Pwede bang hulugan? Pwede po. Pwede. Meron tayong tinatawag na co-ownership. Yung co-ownership po, nasa 58% lang ang babayaran nung gusto mag-franchise. Kumbaga sa kami ho yung magmamanage ng store mo. So, i-invest mo lang, bibigyan namin kayo ng mga certain area. Dahil accredited na po tayo sa mga ilang malls na maglagay. So, maganda. Pwede pala yun. Pwede po yun, yung co-ownership na tinatawag namin. Ganun pa yun. Wala bang presyong Ilocano? Siyempre, meron po. May mga diskwento naman ho tayo na binibigay. Opo. Tek mo na ko yung Jong Francisco. Ayan, sa dinami-dami ng mga business, bakit coffee? Ayan, anong meron na sa coffee? Marami bang addict sa coffee? Actually po, ang industriya po ng kape is growing po talaga. No? Kung makikita niyo po talaga, nagkalat po ang mga kapihan dyan ngayon. No? Ang estimated projection growth po nito is around 4% in the next 4 years. At all year round po kasi itong negosyo na ito. At ito po ay hindi nasisira. Ayun. Yun po ang kagandahan. Yan ang hirap sa mga restaurant na Sister L, mga sa food. Yes po. Pagka nasira ang pagkain mo, hindi na benta, lugi ka na. Walang ROI. Tama. Sa coffee hindi napapanis. Naman lakay. Unless tinimpla mo na yan. Ayun lang. Pero tayo naman made to order. Pagka may nag-order, doon lang magtitimpla ng kape, lakay. Yes po. Tama po. Ayun. Tsaka yung fruit aid na binabanggit ni Sir Jong Lakay, natikman ko kasi yun ng birthday mo. Yung fruit aid, gustong-gusto ko kasi hindi ako mahilig sa kape, 'di ba? Maganda yung may ganun. May iba tayo sa mga hindi coffee lovers. At least may i-offer tayo ng mga ganun. May ganun din ang coffee drop, yes diba? Po, tama po yung mga teas po, mga tea-based na mga drinks po. Opo. Ayan, kaya po healthy. Ba't ba nauso ang cold coffee? Ayan, dati actually, hindi ko alam lakay, yung iced coffee. Ayan, Kuya Jong, ba't ba nauso yung iced coffee na yan? Opo, yung mga cold coffee kasi, lalo yung mga cold brew kung tinatawag, yan po kasi yung mga mas lesser na yung caffeine na level niyan. So, yung mga specialty coffee natin is kumbaga sa dumano ito sa tamang R&D. Kaya po kumbaga sa hindi po rin ito in-offer ng mga branded na mga coffee shop Kami pong maliliit na player sa industriya, kami po yung nag-offer ng mga specialty coffee. At the same time yung mga ibang produkto ng mga teas. Is there yung pagdating sa supplier ninyo ng kape, local ba ito? Yun po. Yes po, yun po ang maganda po, no. Sinusupport po natin yung mga local farmer dahil we're using a local beans po na coming from Sagada, Benguet. So we're really supporting our local farmers dito sa ating negosyo na ito. Maganda siya. Ang tanong pa rito, Kuya Jong, paano daw ang ROI pagka nag-invest ka dito sa coffee drop sa business coffee industry? Opo. Mabilis lang po ang ROI nito, lalo na po yung puhunan ninyo, hindi naman ho ganun na kalakihan. You can achieve your investment in the next 6 months. Kaya po nito mag-ROI. 6 months ha? Ayan. Sister L, ayan. Huwag ka mag-alala kay. One of these days, i-approach ko na lang si Sir Jong. Ayan. So, sa mga nais mag-business ng coffee, Kuya Jong, saan ka kanila pwedeng saan ka pwedeng makontak? Ayan. Saan sila pwedeng mag-seminar sa iyo? Ayan. Siyempre, kailangan ng konting seminar diyan para alam. Para alam magtimpla, basic knowledge. Opo. Actually, ang aming page po, search nyo lang po yung Coffee Drop or visit nyo lang po yung aming website, yung www.coffeedropph.com. Message nyo lang po kami doon. Then, mabilis lang po mag-reply ang aming franchising team. Ayun. Okay.
hotline. Ayan. Ito ba yung Sir Jong, yung ano ninyo, tama ba ako? Naka-follow na yata ako. Opo, yung aming, tama po. Yan po yung page namin. Yan page. Anong web page? Coffee Drop, ayan. Coffee na Drop. Yung kanilang profile picture ay purple. Okay. Yes po, tama po. Salamat po. At pwede nyo rin po kami makontak through this number, 0917-688-4318. Opo. Ayan. 0917-688-4318. 4318. Yes po. Opo. Directly po. Ayan. Pwede tawagan yan at nagbibigay po ng free load. Ayan. Yes po. Lakay baka mamaya nangingi ng load. Pwede po load. Narinig namin sa DZRH. Ayan. Okay. Maraming salamat ko yung Jong Francisco, ang President na, Chairman pa, CEO pa. Salamat po. Kay Deo, sir. Opo. Ng Coffee Drop. Ayan. Opo. Salamat po. Opo. Magnegosyo tayo. Investment ito, Lakay. Kuya Lakay Deo, sir, gusto ko lang pong, pwede po bang makabati ng... babati mo sila. Pwede batian dito. Ayan. Hindi po, i-acknowledge ko lang po si Kuyang Vice Mayor Leaf Opeña dahil na-assist niya si Ateng nung nag-grand opening sila dyan sa Cabuyao. Na-assist po ni Kuyang Leaf Opeña, si Vice. At salamat po ng marami. Ayan. Congratulations. Vice Mayor Opeña. Thank you. Opo. Salamat po. At ito may pahabol din Lakay. Pakikablaaw man ito yung birthday celebrants. Pero si Paul Kuyang Manny Ordinario at Kuyang Angelo Taruca ng Mabinila sa number 39. Dito'y Apari Cagayan mula kay Kuyang Tony Lara. Maraming salamat Kuyang Jong Francisco ng Coffee Drop, Coffee Magnate. Alam niyo na, pag may nakita kayong coffee drop, magkape na kayo dyan. Drop lang kayo dyan. Yes. At 3.25 ang kape dyan. At mag-invest Lakay sa mga may pera naman dyan, why not? Yan ang business ngayon. Yes. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Oy, TGIF. Yes. Happy weekend. Thank God it's Friday. Chill lang. Kayo makalma po. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong, Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan, susunod na. Bye-bye. Happy weekend.